Hi guys! Welcome back to What I Cook For Me and My Nigerian Boyfriend Part 5, and this time I will be making wonton soup or dim sum soup. So nag-start ako sa kalahating kilo ng pork, shrimp, onions, carrots, and green onions, tapos pepper, black pepper, salt, tapos ginger, garlic paste. Tapos hinalo-halo ko lang siya gamit yung kamay ko. Tapos, sabihin nyo, walang gloves. Kami lang na makakain na to. Tapos kung ayaw nyo ng kamay, di gamitan nyo ng paa. Pwede naman yun. Kayo naman ang kakain. Hindi naman kami. After nun, syempre, ibabalot mo na siya doon sa molo wrapper mo. Nabili ko yung molo wrapper ko dito sa Elle's Place. Tapos noong una, ayan, ganyan yung ginagawa ko. Pinanindigan ko siya niyan. Pero nakaapat lang ako. Kasi kahirap pala niyan. Mami, makikita nyo kung ano nang naging shape niya. So, i-wrap nyo lang lahat, tapos nagpakulo ako ng water, nilagay ko yung ulo ng shrimp, tsaka yung balat ng shrimp, tapos naglagay ako ng leeks, tsaka ng salt. Niluto ko lang yung shrimp, tapos nilagay ko siya dun sa strainer, tsaka ko siya piniga-piga hanggang lumabas yung laman, yung utak, yung sarap ng ulo ng shrimp. Di ba nasa ulo talaga yung mga katas and sarap? Huh? Ano daw? Make sure na natanggal nyo lahat ng ulo, tsaka lahat ng balat, para walang mahirap kainin mamaya. Nung malinis na yung soup ko, naglagay ako ng onions, black pepper again, garlic and ginger again, tapos salt. Naglagay din ako ng patis, tapos nalagay ako ng chicken cubes. Kung meron kayong shrimp cubes, or meron kayong pork cubes, or beef cubes, pwede naman. Pero yun lang kasi yung pinaka naabot ko. Tas green onions, ayan. Halu-haluin nyo lang siya. Hayaan nyo siyang kumulo ng konti. Tsaka nyo tikman, i-adjust. And konti-konti lang po yung paglalagay ng salt, okay? Kasi baka masyado siya maging maalat. Kasi naglagay nga tayo ng cubes. Noong napakulo ko na siya, hininaan ko siya para mag-simmer lang. Then, nilagay ko na yung mga wonton ko, yung mga dim sum ko. O, diba sabi ko sa inyo, hindi ko mapapanindigan yung fan effect na gano'n. Naging bilog na siya, eh. Pero mas madali kasing gawin tong bilog-bilog na to. So, ito na lang yung ginawa ko. Nilagay ko lang siya dyan, tapos pinakuluan ko siya ng very, very light hanggang maluto yung aking wonton. Madali naman siyang maluto, guys. Sobrang dali lang niya maluto kasi konting meat lang na may nasa loob nun. Tapos manipis lang naman din yung ating wrapper. After nun, naglagay na ako ng bok choy. Pagkalagay ko ng bok choy, pinakuluan ko lang ulit siya ng very, very light. Nung napansin ko na medyo luto na yung bok choy, okay na yon. So, sa bok choy, ayaw naman natin siya ma-overcook. Maganda yung medyo crunchy pa siya. So, ayan. Papakuluan nyo lang na very, very light yung bok choy. Pag masaya na kayo, tikman nyo ulit kung gusto nyo pa ng alat, gusto nyo pa ng tamis, whatever you want. Para naman sa egg noodles ko, wala dito yung egg noodles na nabibili yung katulad sa atin yung nilalagay sa mami. So, meron dito ito, dry siya niyan. Tapos, mainit na tubig, binabad ko lang siya dyan hanggang maging soft siya. So, ayan yung magiging itsura niya. Alam ko, meron din naman dito yung parang katulad sa Pilas na parang ginagamit sa mami. Pero hindi ko alam saan bumibili nun. So, ito na lang. So, ito na. Plating nyo na siya. Lagay nyo na yung inyong bok choy. Damihan nyo yung gulay, pero dahil ako yung kakain na to, konti-konti lang. Kasi magngangat-ngat din naman ako mamaya ng gulay. And then after nyan, ilalagay nyo na yung wonton or yung dim sum nyo. And then lagyan nyo na ng sabaw. Yan, lagyan nyo lang siya ng wonton hanggang gano'ng karaming gusto nyo. Gusto nyo 10 agad. Wala lang po pipigil sa inyo. Tapos lagyan nyo na siya ng soup. Ayan, pagkalagay ng soup, nilagyan ko siya ng green onions. Tapos, syempre, para may kick, nilagyan ko rin siya ng chili garlic oil and chili garlic. Ako mismo gumawa ng chili garlic na yan. Kung gusto niyo matutunan paano ginagawa, sabihan niyo lang ako. Madali naman ako usap. So, ayun na yun. Enjoy cooking and enjoy eating. Bye. Mwah.